Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, magandang araw sa ating lahat, no? Ngayon, sa araw na ito ay bigyan ko kayo ng kunting kaalaman kung ano nga ba ang pagkakaiba ng Trinitarian at saka itong born again oneness at saka ang Islam, no? Although itong mga pananampalataya ito, ayon ko, naniniwala naman sila sa nag-iisang Diyos na tunay. At ang oneness din, naniniwala din sila sa nag-iisang Diyos na tunay. At kami namang mga Muslim, naniniwala kami sa nag-iisang Diyos na tunay. Ngayon, bigyan ko kayo ng explanation kung alin doon ang pinagkakaiba namin, no? Kasi ang Trinitarian, naniniwala sila na mayroong tatlong persona sa isang Diyos. Ito yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ayon sa explanation nila, ito daw ay isa na Diyos. Yun yung kanilang explanation. Yung anak, yung ama, Diyos, at itong anak din ay Diyos, at ang Espiritu naman ay Diyos. Ngunit ayon sa kanila, ito daw ay hindi daw ito tatlong Diyos, kung hindi iisang Diyos lamang. So, pangalawa, itong oneness. Ano na naman ang pagkakaiba ng born again oneness sa Trinitarian? Ito. Ang Trinitarian ay ang oneness pala ay naniniwala naman sila na ang Ama, Anak, ito yung si Jesucristo, at ang Espiritu ay hindi yan tatlong persona. Kung hindi, iisang persona lamang yan. Yan. So, yung God the Father, siya din yung si Jesus Christ. At siya din yung Holy Spirit. Kumbaga, isang persona na nagpapakita ng tatlong pagkakilala. Una, nagpakilala siya bilang Ama daw. At pangalawa, nagpakilala siya na anak. At sa kasalukuyan, nagpakilala siya na Espiritu. Ngunit hindi yan tatlong persona, kung hindi iisang persona lamang yan na mayroong tatlong pamamaraan ng pagpapakilala. Yun yung explanation ng mga oneness na mga born again, lalo na itong mga United Pentecostal Church. Ngayon, dako na naman tayo sa sa oneness ng pananampalatayang Islam. Ang pagkilala ng Islam sa Diyos ay hindi siya Ama, hindi rin siya Anak, at lalo nang hindi rin siya ang Espiritu. Pero itong Diyos na ito ay ito yung nagsugo kay Jesus
dito sa mundo. At ang Diyos na yon ay yun yung ipinakilala ni Jesus na ayon sa kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratun mustaqim. Si Jesus ay nagsabi, katiyakan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't siya lamang ang inyong sambahin. Ngayon, ngayon sa pananampalatayang Islam, hindi namin tinatanggap yung katawagang Ama, Anak, at Espiritu Santo sa Diyos. Hindi namin pinaniniwalaan na si Jesus ay Diyos. Hindi namin pinaniniwalaan ang Espiritu ay Diyos. Kung hindi ang aming pinaniniwalaan, yaong Diyos na ipinakilala ng lahat ng mga propeta na nag-iisang Diyos na tunay. Walang tatlong persona o anumang katawagan, wala sa amin yan. Dahil ang aming pananampalataya sa nag-iisang Diyos na tunay ay walang kapariha. Walam yakullahu kufuwan ahad. At sa Kanya ay walang maihahalintulad. So hindi namin inahahalintulad yung Diyos sa tao, at hindi namin siya binigyan ng anak, hindi namin siya binigyan ng ama, dahil lahat ng iyan ay hindi niya katangian. So maraming salamat, naway magkakaroon kayo ng konting ideya, no? At kung meron kayong mga dagdag or correction sa aking video, maaari kayong mag-comment yan, no? At paki-share na lang sa video na ito. Maraming salamat, no? At pa-like na rin sa aking Facebook account na Daud Islam, and sa aking YouTube account na Daud Islam din, or Willow TV, no? So maraming salamat sa inyo.